Okay, so topic natin, rounding of decimals. So, to round off a decimal, look at the digit after the place value you're rounding to. So, ito yung mga steps natin. Number 1, identify the rounding place. So, tawagin nating RP para sa word na rounding place. Next, look at the next digit. Okay? If it is 5 or more or 5 to 9, round up. Okay? Or mag-plus 1 tayo or add 1 dun sa rounding place. If it's 4 or less or 0 to 4, keep the same digit. Okay? So, next step, drop the digits after the rounding place. So, again, ang mga steps na gagawin natin, una, tukuyin natin yung rounding place. Ano-ano ba yung mga place values sa decimal? We have tenths, hundredths, thousands, and so on. So, lalagay ko na lang yung description ng rounding place or place value ng decimal sa ibaba. Okay, yung link ng video. So, next step natin, titingnan daw natin yung kasunod na digit. Kapag 5 or more, round up or add 1. Kapag 4 pababa or 0 to 4, kokopyahin lang natin yung rounding place. Then, last step is drop the digits after the rounding place. Okay, so may mga hinanda akong example dito. So, letter A muna, round up. Okay? So, pag round up, ito yung mga kalalabasan na tanong. Ano? So, again, una, 92 and 58 thousands is rounded to the nearest tenths. So, una, alamin natin yung rounding place. So, dahil tenths ito, or place value ng decimal, mag-i-start tayo dito after ng decimal point. So, ito yung tenths. Guhitan natin. So, next digit niya ay 5. Ayun, pasok tayo doon. 5. So, ang gagawin daw kapag 5 to 9 or round up, mag-a-add 1 tayo sa rounding place. So, 1 plus 0 is 1. Then, kopyahin natin yung nasa left side, 2 and 9. So, yan na yung sagot. 92 and 1/10. Next, hundredths naman tayo. So, again, ito yung decimal point. Then, tenths, hundredths, guhitan natin yung 3. Then, yung next digit niya ay 7. Yung 7 ay pasok pa rin dito sa 5 to 9. So, add 1 tayo dun sa rounding place. So, 1 plus 3 is 4. Kopyahin natin yung nasa left side, pati yung decimal point. Then, ito na yung ating sagot. 356 and 14 hundredths. Next, sa tenths naman tayo. Alam natin na dito na yung tenths, di ba? So, ito yung nasa right side. So, add 1 tayo. So, 1 plus 9, 10. So, sumagot kasi ay 10. Ano? So, para lang tayo nag-add ng whole number. So, kapag 2 digit, i-regroup natin yung tens place or tens na digit. So, sulat lang natin dito 0, then carry 1. Bring down natin yung decimal point. So, 1 plus 5 is 6. Bring down lahat ng nasa left side. So, magiging sagot ay 5,766. Okay? Sa last example, thousands. So, tenths, hundreds, thousands. So, ito yung thousands. At yung nasa right side niya ay pasok pa rin dito sa 5 to 9. So, add 1 tayo. Ganun din yung gagawin natin. Mag-regroup tayo kung kinakailangan. So, 1 plus 9 is 10. Carry 1. 1 plus 9 again is 10. Carry 1. 10. Carry 1. Bring down yung decimal point. 10. Carry 1. 4. 1 plus 3 is 4. Then, copy natin ito. Ito na ang magiging sagot. Okay. So, dito, linawin ko lang. Okay. So, dito sa number 1 or example number 1, sabi rito, dapat natin i-round off yung numbers sa tens place. So, dapat, lalabas dito ay tens place din or 1 decimal number. Kasi ang tens, meron lang siyang isang decimal number or isang decimal places. Yung hundredths naman,
meron siyang 2 decimal places. So, kaya dapat dalawa lang din yung decimal places dito. At dapat kapag binasa to, tugma dun sa place value. Halimbawa ito, 356 and 14 hundredths. 14 hundredths. Gaya nito, 92 and 1 tenths. Ito, tenths. Pagdating naman dito sa third and fourth example, so dahil tenths, dapat meron siyang isang digit. So pag binasa siya, 5,766. So yung zero dito, hindi na kasi binabasa. Okay? Merong ibang question na sinisimplify. Okay? Pwede nating isulat yung sagot natin ng ganito. 5,766. Pwede yan. Parehas lang sila. Pero dahil round off tayo or nagra-round off tayo ng numbers, dapat natin mapakita na tens place. Ni-round off natin. So kahit na 0 yun, ilagay pa rin natin. Pero kahit saan naman dito ay tama. Depende lang kung ano yung hinihingi ng question. Kung gusto niya nakasimplified or hindi, pwede naman. Dito naman sa number 4 na example, so thousands, so napansin ninyo, meron tayong tatlong zero. Alos kapares lang din ng third example. So dito, pwede rin natin isulat yung sagot natin na 6,540. Kahit ito na lang pwede. Pero dahil pinapakita natin na dapat merong thousands place dito sa decimal, maglalagay pa rin tayo ng tatlong zero. Okay? So yan yung round up. Kapag yung digit, okay, kapag yung digit ay 5 to, anong tawag dito? 5 to 9, mag-a-add 1 tayo. Okay? Punta naman tayo dito sa letter B. Letter B, keep the same or copy ninyo yung rounding place. So, magka-copy lang tayo kapag yung next digit ay 0 to 4. So, ganun pa rin ang gagawin natin. Tens place. So, ito yung tens. So, dahil ang nasa kanan niya ay 3, ayun, 0 to 4, pasok siya dyan, ikakopy lang natin yung rounding place. So, 0.901. So, yan. Kakopy lang natin. Hindi tayo magdadagdag kasi hindi naman siya lumagpas sa 5 or sumakto sa 5. Next, thousands. Tens, hundreds, thousands. Pinasa right side niya is 4. Ito yung 4. Copy natin yung thousands place. So, copy natin yan. 89.7. Then, box out natin. Next, 10,000s. So, tens, hundreds, thousands, 10,000s. Guhitan natin yun. Ang next digit niya ay 2. So, pasok pa rin siya dito. Okay? So, copy natin yung 6. Then, bring down natin lahat ng nasa left side ng 6. So, 7, 5, 3, 2, and 9. Then, i-box natin. Okay? Next, hundreds. So, tens, hundreds. Ito yung hundreds. Ayan. Dahil 4, ayun, 4, bring down na lang natin yung 3 or copy. Then, bring down natin lahat ng nasa left side. Ayan. So, yan yung sagot, 73. So, tingnan ninyo, nagja-jive siya. 7 and 981 thousands. So, thousands place. 92 and 3,576, 10,000s. Pasok pa rin dito. Okay? Next, 73 hundredths. Hundreds. So, 2 decimal places. So, ito lang, pwede kasi natin itong i-simplify gaya ng kanina. Pwedeng 109 na lang. Okay? Ngayon, alam na natin at alam nyo na yung dalawang rules sa pag-round off. Okay? Try nyo sagutan ito. Pwede nyo i-post yung video, tapos i-play nyo na lang pag nasagutan nyo na lahat ng tanong dito. Okay? So, 5, 4, 3, 2, 1. Go. Okay? Check natin kung tama ang inyong mga sagot. So, tens place, ayan, tens. Ito yung tens. So, ito yung nasa 5. So, anong gagawin natin? Add 1 or keep or copy?
Siyempre, copy. So, 1 plus 4 is 5, 3.5. So, sulat natin dito yung sagot natin. 3 and 5/10. Ayan. Ito lang yung solution. Okay? Next natin, thousands. Okay? Thousands. So, ito yung thousands. Ito yung nasa right side. So, add tayo ng 1. 1 plus 9 is 10. Carry 1. 10. Carry 1. 6. Then, kopyahin natin yun. 79 and 600,000. Okay? Kopyahin natin yan. 79 and 600,000. Okay? So, box natin yung number 2. Number 3. Okay. So, ito yung tens place. Ito yung nasa kanan. So, add 1 tayo. 1 plus 9 is 10. Carry 1, 8. 8.0. Hindi pala pwedeng basahin ng 8.0. Ang tamang basa lang dyan ay 8. Okay? So, sulat pa rin natin yung solutions dito sa number 2. Nawawala kasi. So, thousands. Ito yun. So, 1, 10, 1, 10, 1, 6, 9, 7. Ayun. Then, dito naman sa kabila. So, tens, 0, carry 1, 8. Hundreds. Ito yung hundreds. Ito yung nasa kanan niya. Okay, 100. So, anong gagawin? Copy. So, sulat lang natin yung sagot na dito sa gilid. 15 and 34 hundredths. Next tens. Ayun. Ito yung nasa right side niya, 4. So, anong gagawin ulit natin? Copy. Sulat natin sagot. 2 tenths. And next, 10,000s. So, tenths, hundreds, thousands, 10,000s. Ang nasa kanan niya ay 8. So, kapag 8, kasi pasok siya sa 5 to 9, mag-add tayo ng 1. 1 plus 9, 10. Carry 1, 6. 0, bring down na natin yan, decimal point in 80. So, magiging sagot ay 80 and 3,060, 10,000s. Okay? Next, hundreds. Ito yung hundreds sa second digit. So, 3 yung nasa kanan. So, pasok siya sa 0 to 5. So, mangyari, copy natin yung rounding place. Copy natin lahat ng nasa left side. So, ito na yung sagot. 5 and 44 hundredths. Okay. So, dito naman, linawin ko lang, pwedeng ang sagot dito ay 79 and 6 tenths. Parehas lang kasi yan. Ito naman, pwedeng sagot dyan ay 8. At ito naman ay pwedeng maging sagot dito ay 80 and 306. Pwede kasi itong makancel. Okay? So, yan yung ating rounding of decimals. So, meron lang tayong tatlong step. Balikan natin. So, identify the rounding place. Look at the next digit. If it is 5 or more, round up. If it is 4 or less, keep the same digit. Then drop the digits after the rounding place. Okay, so yun lang. Sana makatulong sa inyo ang video lesson na to. Maraming salamat sa panonood.